Hello guys, ako nga pala si Rafi at napagpasyan ko na magturo ng Zoho CRM. Pero sa ngayon ay basic lang muna and then i-try natin kung magwo-work. Kung mag-work siya, di tuloy natin. Kung hindi, ituloy pa rin natin. So ano ba ang CRM? So when we say CRM, it stands for Customer Relation Management. So meaning to say paano mo i-handle yung customers mo mula sa leads papuntang deals, hanggang sa magpaikot-ikot yung process, hanggang sa magpaulit-ulit siya ng pagbili sa'yo. And then reports, at napakaraming features yung kahanga-hanga dito sa Zoho CRM. And aside from napakamura, siya ay inexpensive, pero napakalaking bagay lang meron nito ang isang negosyo. Okay, pag-usapan muna natin yung usual process ng isang negosyo. Hindi ako magaling dito pero sinubukan kong gumawa ng simple at usual na process na nakikita ko sa mga kliyente ko. Ito yung mga simpleng flowchart, yung usual na pag-ikot ng negosyo nila. So meron tayong tinatawag na leads. Yung leads, yun yung mga prospect customers mo, yun yung mga posibleng bumili sa'yo, mga posibleng maging customer mo. At mayroong iba't ibang paraan kung paano makakuha ng leads. Sa mga call centers, mayroon silang calls. Then sa mga ibang businesses, pwedeng flyers, billboards, advertisements, at clickbaits, sales funnels. So, sa ngayon, usong-uso Facebook marketing. Lahat ng online processes or lahat ng online na leads, pwede mo siyang i-integrate dito sa Zoho CRM. Halimbawa, meron kang website, meron kang contact form, may nag-inquire, automatic pasok siya sa leads module mo. And then, follow up na lang, pwedeng call, pwedeng chat through Facebook or any other means. Bahala ka na kung anong sistema gusto mo. And then, kung siya ay mag-qualify, pwede mo na siya i-convert sa isang contact or account. So, ano yung account? Siya yung mga companies. Pwede mo naman siyang i-rename yung companies, and then yung contact, yung tao doon sa loob ng kumpanya. So, pwede yung maraming contact sa isang kumpanya, or pwede namang maraming kumpanya, isang contacts. So, magbigay tayo ng example. Halimbawa sa isang real estate, merong seller ng mga real estate or mga properties sa iba't ibang companies or sa mga iba't ibang subdivision. So, halimbawa ako, pwede kong ibenta si subdivision A, yung mga units doon, pwede rin kay subdivision B. So, ako, marami akong kinabibilangang accounts or companies. And then, pwede namang isang kumpanya, maraming tao, pwedeng manager, pwedeng mga accountant, and then pwede maging contact person dun sa loob ng kumpanya. So, paano kung hindi qualified? So, pwedeng kang mag-create ng workflow, magkaroon ng options, and then, halimbawa, magkaroon ka ng campaigns, diba? Gusto mo ba maka-receive ng email? And then, kaya minsan yung emails mo, ang dami-daming emails na dumadating dyan, siguro may na-click ka, hindi mo alam na nakasubscribe ka na pala sa kanila. So, pinipilit ka nilang bumili ng products nila. Parang ganon. So, kung hindi ka naman mag-decide, bumili, leads ka pa rin nila. And then, kung mag-decide ka, kasi nalambing ka sa campaigns, then yun, magiging contact at magiging account. And just in case, maging isa kang customer nila, yan mag-offer na sila ng deal sa'yo, and then magpo-propose na sila ng quotes or estimates. Kung ma-approve sa'yo yung quotes, andyan na yung process nila, mayroong gumagawa ng purchase order pa, and then invoice, and then kung hindi naman, re-reconstruct lang yung estimate hanggang sa bumili ka. So, yun yung mga common process nila. And then deals, magka-create siya ng reports, magkano ba yung kinita
nito by month, by week, at saka by year, sino pinakamalaking customer yung bumili, and then, so napakarami, ipapakita ko sa inyo maya ng konti. Ito na yung CRM, then, itong mga taas na to, yun yung tinatawag na modules, meron tayong leads, contacts, accounts, so, pakita natin sa inyo yung process. Halimbawa si leads. So, edit natin itong isa. Ayan, kung mapapansin nyo si lead na ito, si Mr. Christopher. Siya ay VP Accounting ng Rangoni of Florence. So, yan yung details niya. Pwede pa kayong mag-add ng fields. Kung real estate property, pwede pa kayong mag-add ng mga budget, then nako-customize naman daw. So, halimbawa, through follow-up, instead na lost lead na siya, ay naging pre-qualified. So, itong mga palang mga lead status na to, ay na-edit, then lead source, pwedeng automation yan. Okay. And then, nag-decide siya sa tatawag mo na, gusto ko nang maging customer mo. So, ngayon, ko-convert mo siya. So, once na ma-convert mo siya, pwedeng mag-create ka na agad ng deal, pwedeng hindi pa. So, tandaan mo lang yung name niya, yan, siya yung magiging contact. And then, yung Rangoni of Florence, siya yung magiging account. By the way, yun niya pala mga modules ay pwede mong i-edit. Okay, so mamaya pakita natin sa iyo. Gusto ko lang makita niyo yung process. So, ngayon, punta tayo sa contacts. I-check natin kung andun si Christopher. So, ayan na siya. So, ayan. Kung makikita mo contacts, sa taas makikita mo sa URL niya. Ito yung contacts. So, alam natin na nasa contacts module ka. Ito yung tinatawag na ID. So, dahil nasa contacts module ka, ito ay contact ID. Okay? And then, yung accounts kanina, yung company, makikita niya ito. Bagong-bago. So, ayan. O, pwede siyang maging multiple contacts. Halimbawa, si Mr. Aldous, blah blah. Yan. Fill out lang information. So ngayon, alam natin na yung company, yung accounts na Rangoni ay meron dalawang tao na pwede ka makontak. Si Christopher at saka si Aldous, blah blah. Okay. So ganun din sa contacts. Pwede namang multiple accounts. So, depende sa process ng negosyo mo. Anyway, ngayon, si Christopher. So, yung account na to, yan. Si Mr. Christopher. Halimbawa siya na deal mo na. Check lang natin kasi ito yung default ng Soho. Ay wala pa pala siyang mga products. So, halimbawa, magkaroon tayo ng products. Halimbawa, si product A. Product code AAA. Meron kang 1,000 in order niyan. Sa vendor mo, meron kang 400 na lang na stock. Then, so yung iba naman, ikaw na yung bahala maglagay. So, let's say, $1.5 yung isa. O yung unit price. So, halimbawa, yan pa lang yung product mo. Halimbawa lang. So, ngayon, deals. Balik tayo kay Christopher. So, ngayon, bibili siya ng product A mo. So, deals. Kang deal sa kanya, bibili siya ng 300. Okay? Pangalan natin itong kakaibang deal. Yan. So, kakaibang deal.
na nagkakahalaga ng halimbawa $1,500. At ina-assume mo na maklose siya sa December 1. And qualified siya. So, ito yung mga stages. Pamaya paliwanag ko sa inyo yan. So, save. So, ito na siya. So, makikita nyo dito, saan ba yung deals na yan? Yan, click natin itong kakaibang deal. So, pupunta ka na ngayon sa deals module at makikita mo yung mga stages dito. Yung stages, pwede mo pa rin siyang ma-edit. Depende sa iyo. So, halimbawa, nawala ko. Sa follow-up mo, ay na-deal mo na, and then, mag-o-offer ka na ng quotations. So, ngayon, dahil may quotations na, pupunta ka naman niya sa quotations. So, usually, sa ngayon, kasi, ini-integrate nila yung Soho Books para yung quotations, mas maganda yung process. And then, yung Soho Books kasi, ano na yan, parang QuickBooks na. May accounting software ka na. Hindi mo na kailangan maglipat-lipat ng data mula sa CRM papunta sa accounting software mo. So, ini-integrate na nila yung Soho Books para diretso na yung process mo. Anyway, so focus lang tayo dito sa CRM. So, mag-offer ka na ng quotations. New. So, halimbawa, ang ating matindihang quote or estimate ay ito na. So, instead na 1,500, nag-offer ka ngayon ng mas mababa. Pero kailangan ma-approve niya kagad. So, ngayon, dahil isa lang yung product mo, isa lang yung ma-offer natin sa kanila, yung iyong product AAA. Bawa, ilan ang alam ba yung stock mo? So, sagad na. Gusto niya, gawin niya lahat. Ayan. So, $600 lang. So, under yan dun sa yung estimate kanina sa yung deals. Anyway, ang mahalaga, ayan. Then, terms and conditions, pwede mo naman siyang iset. Siguro sa mga susunod na video na kasi hahaba na to. So, save natin. So, andito ako ngayon sa quotes nung kanina yung deal natin. So, balikan ulit natin yung deal. So, ito yung ating kakaibang deal. At sa loob ng kakaibang deal ay meron na siyang matindihang estimate. Ayan, sa sobrang tindi ng ating deal at estimate. Ang bagal ng internet ko, syempre. Yun naman, Pilipinas tayo. Okay. So, click natin yung quotes natin. Pwede rin mag-click dito sa quotes module. So, makita mo siya dito. Pwede kang mag-attach ng attachments just in case may mga pinapadala silang email. So, kung mapapansin mo dito, nasa sa isa na siyang lugar. Diba? So, pag tinignan mo yung contacts mo, yan, bawa si Christopher McLeod, makikita mo dito yung deals niya, yung quotes niya. So, unlike sa traditional system natin, kung meron kang iba't ibang libro para sa contacts, sa deals, mahihirapan kang maghanap mano-mano. So, dito ang ginagawa niya, ino-organize niyang mabuti, then makikita mo siya, andito na siya sa isang lugar. Diba? So, ganun kaganda yung merong CRM. Diba? Kahit magpunta ka ng accounts, pakikita mo naman yung mga detalye sa company. Halimbawa, ito yung Rangoni of Florence. Alam mo na mayroon ditong 2 tao. At yung kumpanya na to, meron na siyang isang deal, meron na siyang isang quotation. Diba? So, ganun kaganda yung meron nito. And then, kapag tinignan mo yung quotes mo, yan, yung quotes mo kasi, pwede mo, halimbawa, nag-approve na siya, diba? So, yung quote stage mo, mapapalitan na. Pwede mo kasi siyang i-convert na ngayon sa sales order. Yung sales order, kung wala masyadong alam yan, ang alam ko dyan ay o-orderin mo pa yan sa vendor. Para bang business-to-business relationship. Parang nag-order siya sa akin, i-order muna sa iba, and then papatungan ko, saka ako bibigay sa'yo. Correct me if I'm wrong. Hindi naman ako negosyante, ano.